Sigurado akong marami na kayong narinig tungkol sa lungsod ng Lucena, the capital of Quezon Province, Cocoa Palm City of the South, the gateway to Southern Luzon, and more. In this episode of JSM Travel and Tours, hindi lang puro kwento o bulong-bulungan ang malalaman natin tungkol sa lugar na ito. Sama-sama rin natin siya i-experience firsthand as we deep dive into its different offerings. Tara, let's enjoy and savor Lucena! JSM Travel and Tours! Tara na sa Quezon! Savor Lucena, ito ang kasalukuyang tourism campaign ng City of Lucena dito sa Quezon Province. Meaning, to taste and consume Lucena completely. Nako, di ba napakamatalinhaga? Dahil yan sa napakaraming katakam-takam na experiences na pwede ninyong gawin dito na sigurado akong patok sa panlasa ng lahat. Kaya naman sisimulan natin yan with the sweetest Lucena-hin welcome dito sa bagong Welcome Circle. This is Lucena's newest landmark para mas makilala pa ang lungsod ng mga biyahero at turista. Mahalaga ang rotondang ito dahil ito ang nagko-connect sa Sariaya, Tayabas, Lucena City proper, and even San Juan, Batangas. Ilang minuto lamang mula sa Welcome Circle ay matatagpuan ninyo ang Perez Park. Isa siya sa mga public space o park na merong sunken design. Think of UP Sunken Garden. At hindi lamang yan, it was built during the early times of the American colonization in the country. And it was named after an influential governor. At hindi lamang yan ang chika na nasagap ko mula sa mga lokal dito. Kung hindi, sikat din pala itong lugar na ito na tagpuan ng mga magbabarkada at mga nagliligawan. Diba? Tara, umikot tayo. So dito sa kuweba na ito na maraming tutubi, dyan daw nagpa-practice ang mga estudyante. Char! Tapos meron silang space dito na pwedeng maglaro ang mga bata. So, most of the events din ng city, dito din ginagawa, dito nagpa-practice, dito nagzuzumba, pwede ka rin mag-jogging dito. Makikita natin dito sa structure na ito, yung iba't ibang mga towns dito sa Quezon. So may Lukban, may Tiaong, merong Pitugo, merong San Narciso, Mauban, Dolores, etc. etc. Malaki ang naging kontribusyon ng Lucena sa ating kasaysayan. Alam nyo ba na nung unang panahon ay sinakop ito ng mga Hapon na agad namang binawi ng mga lokal at ng mga magigiting na guerrilla fighters sa pamamagitan ng kanilang surprise attack at syempre bravery. Kaya naman hindi nakakapagtaka na sila ay nagpatayo ng magkakadikit na mga bantayog o monumento ng mga bayaning Pilipino na tinatawag nating Heroes Lane para naman i-honor ang bravery ng ating mga bayani. At binuksan naman ang Museo de Lucena to immortalize their rich history. Ang Museo de Lucena po ay nagbukas noong August 17, noon pa pong 1999. Sa parteng ito ay makikita po ang diorama ng history ng Lucena. Tinawag pa po itong Buena Vista, which is in Spanish is beautiful scenic view of all these stuff. Dito na po ay mga panahon ng Hapon, hanggang na-establish po ito as a city, as chartered city. Siya po ay gawa ng mga architecture student. Ah, wow. Ipinangalan ba to kay... Ang Quezon ba ay naging Quezon dahil ni-name siya after Manuel L. Quezon? Yun po ang sabi sa mga libro. Kasi nandito siya eh. One of the book is Definitive of History of Lucena by Cesar Villariba po. Naka-indicate po siya doon. Ah, ito si Governor, yung si Perez Park. Siya po yung kanya nag-donate. pinangalan. Ah, siya ang nag-donate. Dinonate niyo po yung 7 hectares. Kung Hermana Fausta, ang ina ng Lucena po. With collaboration po with Mariano Granha.
Siya po yung kauna-unang pari na nag-ano po dito sa Lucena. Yung po sa St. Ferdinand. Siya po Nag-mass Opo, ba? siya po naging unang pari. Sa kanya rin po pinangalan yung Lucena kasi po nag-ano po sa Andalusia, Spain, Lucena. Bago po maging yun is marami po siyang mga naging name pa. Which is, ang una po is Buenavista, tapos naging Kota, Okay. bago po maging Lucena. Lucena. Uy, Alfombra. Ito po yung mga costumes. Ay! What's that? Ito po ating mini theater. Dito po kami pinapanood po namin yung especially po kung may mga batang nag-tour po dito. Yan po, nanonood po sila. Meron po kami dyan puppet show. Papakilala ko po sa inyo si Rafa. Isa po sa young artists na sanahin na. Okay. Siya po yung mga nag-painting po na. Rafa, can you tell us, ano dito yung mga works mo, yung mga ginawa mo? This one po is actually my artwork. A festival here po in Lucena, which is called the Chami Festival. There's also other artworks there po. I have wire sculptures at the back. Etong si Mother and Child, sa'yo din yan? Hindi po, but the artist who painted that is... Hi, ma'am! Ito po pala surprise! Ito po yung painting. Kayo po ang nag-paint. Nagulat ako yan. Ito po siya. Ang ganda po. Meron po ba yan na parang in connection sa Lucena? Yes, Ano po ba very yun? much. 1994, nagsettle ang mga Badyaw here in Lucena, one of our barangay here, Akbara. So I hope to paint Mother and Child featuring the Badyaw tribe there. Mother and Child ng Barangay Bara. Saan po? Saan na po siya? Ay, ma'am! Saan po yung Barangay Bara? Bale, one of the barangay here at Dito po. what we call the Laylayan, the hemline of the city, Apo. outside the city. Uy, oh, Sisa Street, Basilio Street. Ito pala yung Heroes Apo. Lane. Ako rin ha, parang wala man akong naabutan na 3 minuto. Ito yan, 25. Pambili ko ng cherry ball. Grabe, ang nostalgic naman ito. 2 piso, baon. Ganon, may chichirya na ako, may soft drinks na ako. JSM Travel and Tours! Ngayon naman, let's savor the things that make Lucena truly iconic. Saan nga pinakakilala o sikat ang lungsod na ito? Una, ang Port of Lucena, daungan ng passenger at commercial ships na mahalaga para sa ekonomiya ng Quezon, Marinduque at Romblon. Dito rin sa lugar na ito matatagpuan ang Lucena Fish Port na kamakailan lang ay sumailalim sa isang major rehabilitation to improve its facilities. Ay! Octopus! Ang laki nito! Buhay pa yung crab. Gumagalaw pa siya. Ayun o. Bukod dito, sikat ding tunay ang Lucena sa pagkakaroon ng mayamang coconut industry. Known as a tree of life, bawat bahagi ng punong ito ay pwedeng magamit o makatulong sa buhay ng tao. And today, it's all about the oil from the coconut tree. Iha-harvest natin yan sa tulong ng Empire Oil. So yun, ang tawag sa kanya, picker. Picker! Nagtagapik siya ng mga foreign material. So pagkatapos nito, pag nakuha mo na yung mga dumi, yung mga twines, mga tali, i-chop natin yan. So meron tayong tinatawag na breaker. So chinachop niya to pieces. Dito! So may hammer mill. Piplik naman natin, pipiratin, para lumabas yung tinatawag na oil. Para kumbaga sa ano, para lumambot siya. So after niyang ma-flat, ngayon pipigain na siya. Pipigay naman siya ngayon, para ma-extract yung oil. So yung oil na yan, ipipilter na yan. So after ng lahat ng process na nangyari dito, doon na po yan mapupunta sa... Sa Lumalabas na po yan sa balde. Pagka di, dadamo na sa refinery plant, pa-process na according to tamang proseso, temperature, pressure, everything, para makuha mo yung quality. Dito na tayo sa filling station. Kailangan ganito yung outfit. Yes po. Parang surgeon. Wawash. Mag-wash tayo ng hands. Hand dry. Tapos may sanitizer pa dito. Yes po. Oh, kakaibang elevator to, kuya! Ibabalik kami nito ng buo, Yes. Wala nang labasan to. Sa third floor.
sinabing Lucena, hindi pwedeng hindi mabanggit ang isa sa napakarami nilang food treasures. Kaya naman halina, taste the flavor and savor the aroma of their famous tinapa! Nandito tayo ngayon sa Smoked Fish of Market View Association at makakasama natin ngayong araw si Miss Leia. Ma'am, hello po. Hello po, good Ayan, afternoon kamusta po Ma'am kayo? Jody. Okay naman po. Nako ma'am, kwentuhan mo nga kami tungkol sa association ninyo. Nabuo po yung organization namin sa mga magtatapa po dito sa Market View. Binuo siya para po maging umunlad pa po yung samahan ng mga magtatapa dito sa aming lugar at saka po makilala pa rin po yung aming product. Hindi lang po dito sa Lucena, pwede na rin po sa mga outside the country po, pwede rin po. At That's saka right. within the Philippines po. Ilan po ba ang miyembro ng inyong association? Sa ngayon po, at least 20 members na po ng aming samahan. Yes. And then, paano po kayo natutulungan ng partnership po ninyo with the LGU? Pagka po may patawag po sa amin yung LGU, nagbibigay po sila ng training sa amin kasi aside po sa mga natural na pagpapausok ng tinapa, tinuturoan po din nila kami ng iba't ibang variation po ng tinapa. Like meron po kaming tinapa flakes, tinapa sardines, yung mga ganun po. Tapos nagbibigay po sila ng libreng training sa amin ng seminar. Ano naman po yung kinagandahan ng pagkakaroon po or pagiging miyembro ng inyong association? Nagkakaroon po kami ng pagkakaisa, cooperation sa aming business. Yun po yung maganda. Para at least iisa yung aming plano or decision sa business. Tama, parang united we stand, divided we fall, 'di ba? Para kayong walis. 'Di ba? Para kayong walis tingting. Ang walis tingting pag nag-iisa lang, hindi makakalinis. Yes po, hindi Pero pag makakatayo. isang bungkus, sama-sama, makakalinis ng ano yan, di ba? Ng bahay. Okay. Anyway, gusto po naming malaman ninyo na kami po sa the JSM channel at JSM Travel and Tours na appreciate po namin yung mga efforts po na ginagawa ninyo together with the LGU para po makatulong sa buhay ng ibang tao, sa ikauunlad po nila. Dahil po na-appreciate po namin kayo, meron po kami mga bilao para kung saan ninyo ilalagay ang inyong mga tatapahin. At ito pong cooler na may mga lamang isda. Yes po. Thank you so much po sa inyo. Ops, JSM Travelers, wala munang magliligpit ng plato dahil hindi pa tapos ang kainan. As we talk about another Lucena food treasure dito sa MI Sevillas Resort. Ang napakayami na pampahaba ng buhay, Pansit Chami. Magluluto tayo ngayon ng Chami Lucena. Nako, syempre mas masarap daw yung pagkain pag ikaw mismo ang nagluto, pag pinaghirapan mo. Ngayon, kasama natin si Kuya Aaron, tuturuan niya tayo kung paano magluto ng napakasarap na pansit dish na to from Lucena. Okay, Kuya, let's go! O, nilagyan na natin ng cooking oil and then po, Sibuyas po ma'am, para sibuyas. Marami. paparumahin po Marami. natin. Dahan-dahan po. Yan. Haluin lang. Vegetable meat po ito ma'am. Wow. Yan po lang. Madali lang po ba lutuin yan? Pero, Mabilis lang po ma'am. ang pansin ko ha, ang daming recados. Pepper po. Peach lang po. Powder mushroom po. Then ang sugar po, brown sugar po. So ang pancit chami Lucena ay manamis-namis. Nasa mix po at na mahalang-halang po. Tingnan natin. Soy sauce. Ito po, lagyan po natin ng assorted vegetable po. Carrots, maganda sa mata. Ay, ito, sayote. Yung ito pong version na to ng Chami Lucena, version nyo po ba ito or ganyan po talaga sa lahat ng mga mapupuntahan nyo sa Lucena? Sa inyo po, dito po sa MI Sevilla Resort. Mukhang malapit ako kumain. Wow! Okay na po yung ating chami po. Ayan na. Try na natin ang ginawa natin. Kala mo namang may ambag ako kanina sa luto. Kuha tayo ng noodles.
So ito ang Chami Lucena na version ng MI Sevilla Resort. Perfect. Manamis na siya. May konting anghang kasi naglagay tayo ng sili. Kahit naglagay tayo ng soy sauce, hindi mo naman malalasahan yung alat. Parang sobrang well-balanced ng flavors. JSM Travelers, kung meron kayong time na mabisita ang Lucena, try nyo na ang Chami Lucena. Bon appetit! Another adventure, another reason to be thankful. Sa pagtatapos ng ating paglasap sa bayan ng Lucena, dumaan naman tayo sa St. Ferdinand Cathedral para manalangin sa muli nating pagsasama. At bilang huling hirit to savor Lucena, may last-minute food trip at souvenir shopping pa tayo sa Mercato Lucena. Next week, anong pagkain at kultura na naman kaya ang matitikman natin? Masarap din kayang kabonding ang mga bagong lokal na makakasama natin? Be sure to join our trip dito lang sa JSM Travel and Tours. Like, share, and comment on this video at mag-subscribe na rin sa the JSM channel. See you, JSM Travelers! Paano namin lumabas full moon? Paano ba? Thank you po, Ano Ma'am ba yung Julie. banyera? Ito. Cooler po ito. Ito po yung bitay. Naku, sorry po. Kinulang po ako sustansya ngayong araw.